Yo mga papi brad, welcome back sa another episode sa atong tutorial. I am Sheng and you are watching Slap Soil Design. Before ang tanan, I would like to say thank you sa atong first 100 subscribers diri sa atong channel. Thank you so much sa support guys. Salamat kayo. You're the best mga papi brad. Ug sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel. Click the bell button para namin notification every time na naatay bago nga video. So before ta mag-start sa atong tutorial, mao ni ang atong buhaton karon. Again, salamat kayo sa mga nag-subscribe diri sa atong channel no. Actually, this video is made especially for you guys. Oh, di ba? Lami kayo. So atong buhaton karon is a simple 3D effect diri sa Photoshop nga ginatawag po ni usahay og kanang poor man's 3D effect. Kay kani siya no need nga high-end ang imong computer. Pareha nang ginabuhat sa Photoshop nga function nga 3D effect, which is mo kuan mulag imong computer because it needs RAM. Kani siya ang poor man's 3D effect kay dili naman ka manginahanglan ana ng mga dagko nga RAM. Okay lang ang 4 GB nga RAM nimo or mga requirements nga minimum nga kinahanglan sa Adobe Photoshop. So in this tutorial natin mga main techniques. Muna silang text effect, transform, layer groupings, and masking layers. Kato pareha tong gamit nato last time. So let's start with creating our canvas. Sa atong Adobe Photoshop, add to sa file, new. Okay, so magawas na ni siya. Let's start with our sa width na to. Okay, 5 lang na siya. I-inches na to ang ato ang size, atong dimension, atong measurement. Yeah, atong measurement inches. The width 5 inches lang, height 3 lang. So we start lang create og or gamit karon og inches. So later na tong mga pixels na tay tutorial para ato. Okay? So kani siya mo na siya ang ato ang document name. So butangan nato og 3D effect. Okay, 3D effect. Atong resolution 300. Ako nang i-discuss ang resolution sa next nato nga video. Okay, ato ang color mode RGB, red, green, blue. Kana lang sa and then create. Okay, so we have our canvas now. Okay, again mo ni ang layer panel and mo ni ang atong mga tools. Okay, ayo kalimti ang atong mga tools nga atong gamiton sa karon nga tutorial. Okay, so let's start with our first tool nga atong gamiton is ang text. Okay, text mo ni siya. Horizontal type tool lang. Okay, so, click lang na mo na draa. Don't worry kung magawas na ingana. Okay, highlight na to. Okay, ibutang lang nako draa ang Adobe. Sige, type ta karon Adobe Photoshop. Okay, Adobe lang sa. Then, okay mo na ang ato ang first layer. Click ta og move tool. Para ma-move na to ang ato ang layer. Okay, para ma-move na to ang layer na to. Okay. Next, text na to. So, instead of creating another text, pwede na to na siya i-duplicate. Just long press Alt and drag. Okay. Diba? Alt and drag lang. Okay. Then, buhi sa mouse and you have your duplicate layer. Click na to ang text or ang ato ang text tool. Okay. Para maka-edit ta sa atong other text. Okay. So, kaning nga text, i-click lang na siya. I-highlight na to. Pana to og Photoshop. Type na to ang Photoshop ta. Okay. Then, pagkahuman ana, click ta og move tool para ma-move na to ang ato ang layer. Okay, so ang advice nako para ini nga font, mag-start lang sa ta sa mga kanang sans serif nga mga fonts no, kaning pareha ng Arial. Okay, I am using now the Baron New Black. Kani mo ni ang ato ang font name. Okay, mo ni yung property. Okay, mga properties niya. Okay. So dili sa ko mag-color sa to ang text. Okay, gamit ko og move tool ha. Okay. Dili og ganahan sa Adobe nga ano kani nga font. Ilisdan ako ning Adobe nga font para select nimo ang lain nga layer. You have to right click the layer nga gusto nimo. For example kani Adobe. Pwede na siya
O pwede pod nga i-click na lang nimo diri sa imuhang layer panel. Okay, kani siya Adobe. So i-click na ko para kana siya ang ma-change. Okay, gamit ko og type tool or text tool, then testingan ako og change. Kani siya. Testingan ako ning Amarillo. Okay. So kani nga mga fonts, pwede na to ni ma-download sa link nga akong ibutan sa description below. Okay, gamit na po ko og move tool. Okay, so kani siya, dili ko kabalo kung asa ang kuan, di ba? Ang center sa 2001, Adobe Photoshop 2001, mahibalan nimo if na center na ang imuhang layer pag imong i-drag tapos na imo line sa tunga man siya. Or para makasiguro yuga, gamit ang move tool, ani ka dire, click nimo ni and then canvas. Click nimo na canvas tapos kani siya, i-click nimo. Kani. So automatic na siya. And ang Photoshop, click mo na ako ng Photoshop nga layer. Pagamyo na ako sa ganito papagamay, just press Ctrl T. Okay, para to transform, di ba? Mo nang ato ang second na to nga kuan. Second na to nga technique to transform. Okay? Now, para mo transform ni siya nga naa sa tunga, di ba? Magkanaana man ka. Just hold Alt tapos i-click nimo ng imuhang bounding box, drag and drop, di ba na siya sa tunga. Okay. To apply the transformation, just press enter. Okay. So medyo ganahan ako, no? Ako ning ibaba gamay. Okay. So medyo ganahan ako sa ako ang gibuhat nga design. Now adto ta sa pinakauna nato nga technique, ang text effect. Okay. So i-click na ko ning kaning una nga layer, kaning Adobe. Okay. Then ato ko sa effects, kaning FX. Okay. Click na ko ni. So mogawas na siya. And ato ko sa stroke. Butangan ako og stroke ng kuan. Ako ang text. Click na to na. Then mogawas din ni siya. So testingan nako nga i-change nako ang color niya. Diri lang, change na ko yung color. So I think okay na ni siya. Red. Okay, kung kani color overlay, click nimo ning color overlay para mag-change ka og color, i-click nimo ni siya. Automatic naman na siya pag i-check nimo, change iyahang color and then change nimo imong color diri sa imong gusto. Sa ko karon pag click na ako, okay, ang akong color kaning F unya upat ka 0 which is red yug kaayo. Then i-click na ko ang okay. Sa akong stroke, balik ko sa akong stroke. Testingan ako og change akong stroke to kanina pod, click na ko na yung color to this one. Medyo dark nga. Uy, nawala. Nara na dere. Click na ko ni. Medyo dark nga red. Ang 7C0202. Then click OK. Now, diri ka sa stroke nimo, diri ka magpadako sa imuhang stroke. Di ba? Pwede na mo na padakon. So, I think okay na sa ko ang 6. Then, ang position ako is outside. You can explore, guys, kung sa inyong gusto. But in this tutorial, i-advise na ko nga outside lang sa opacity 100. Then, goods na sa ko. Then, if okay na, click OK. So, ang atong text karon nalahi na tong dati nato nga gibuhat. Okay. Now, diri na mugawas ang atong second technique, atong transform. So before ta mag-start, ako sa ning i-blind ni Photoshop nga text kay para ma-focus ta sa Adobe. And then click na ko ning Adobe nga text, Control J to duplicate. So natay Adobe nga copy. So mapansin nimo na sa imong layer, di ba? Okay. So next, ako ning i-collapse close tab group, close ako ning. Now diri mo apply ang ato ang next na technique, ang transform. Okay? So ang atong buhaton, Control T to transform. And then, inyong buhaton is that
itap ninyo kaisa ang right arrow key sa inyong keyboard. Tapos, one tap na pod sa up arrow key. So, naatay 1 pixel sa right, 1 pixel above or up. Okay? Then, press enter. So, feel na to kay walay nahitabo, di ba? Kay 1 pixel ra man guna, dili na to kay ma-feel ba kay gamay ra man ang iyang uswag. So 1 pixel sa right, 1 pixel sa taas. Okay, next na to nga buhaton mo ni ang magic. Ang atong buhaton karon is i-press ang Control Alt Shift T kalima. Buhan na to 2, 3, 4, and 5. So mapansin ninyo, naanay effect nga nakita nato. Okay. So ang atong kuan karon ang mo na siya, ang secret na is giduplicate lang nato. Ang Control Alt Shift T is that iyaha lang i-repeat ang transformation nga gibuhat nato sa first nato nga layer. Okay? So mapansin nato na atay other layers diri ato ani i-collapse. Oh, collapse nato ni para makita nato ang ato ang mga layers. Okay. So we have actually 2, 4, 6, 7 layers, di ba? Okay, kaning 6 layers ato ana siyang i-group. Mao na siya ang third technique. I-group nato na siya. So ang buhaton ninyo is i-click ang first or kaning layer below sa kinalasan nga layer sa Adobe nga atong gibuhat. Then shift click sa last. Ayaw ninyo buhi ang shift until wala ka naka-click sa imuhang or sa kaning layer. Okay? So, again, click na ko ni Adobe 5, then shift, click na ko ni pinakalas nga Adobe, then buhi. Okay, so muna na siya. Then, press Ctrl G to group. Okay. Then, rename na to ni, double click. Butang na to ni siya og Adobe back. So, back. And then, next is kani. Okay. Same idea, same principle nga atong gamiton sa, or atong gigamit sa first nato nga Adobe. Okay, so ganito. Okay, click nato na siya. But before that, tanggalon sa nato ning effects niya. Tanggalon nato ni kay naa naman tay kuan murag ning bevel. Okay, tanggalon nato na. So, i-click lang ning effects, kaning add layer style, click nato na. Tapos i-click nato ang stroke. Magawas di siya ang ato ang layer style nga window, i-uncheck nato ang stroke. Okay? Then click OK. So next atong buhaton, same idea kaganiha. Control J, Control T, one tap right arrow, one tap up arrow, then press enter. Okay? So mo na siya. Dili kayo na ito makita. But then, pag-press na ito sa Control Alt Shift T kalima, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dili pa na ninyo makitaan karon. Okay? Kaya dira na nato makitaan sa next na to nga buhaton. So kani siya. Again, murag gyud gibuhat dato ning Adobe back. Okay. Click nato na. Shift, click nato ni Control J para sa group. Okay, double click Adobe middle. Enter. Okay. Now, kanina pod change nato to other effects. Okay, click nato na nadili nato na buhatan og 3D effect. Kaya ato na siyang i-change sa ato ang effect style, then gradient overlay. Oh, wala man nakuan. Click lang ni, uncheck lang ni color overlay. So pag check nimo sa mga color overlay, that's magic. Oh, di ba? Change na to. Okay, uncheck ang color overlay again. Okay, dapat naka-gradient overlay ka. So mapansin ninyo na atay nga ning gradient diri. Pwede na nato i-click. Sa Photoshop 2021 na siya yung mga preset na. Okay? So kung below mo or na mo sa
lower version, double click or i-click lang nga tab, ang color tab na to, or color tab, click lang na siya, and then i-click na siya ang color. Okay, pwede ka mag-change dali og color sa imong gusto. Then click OK. So sa kuha maruganahan ko ani nga color kaning orange. Okay, kaning FF5A01. Then click OK. And diri pod sa Pikas the same. Click nimo na siya, then click nimo na siya ang color. So ang akong color nga napili is FC107. Click OK. So I think ganahan ako ana. So ganahan ako ani nga color, then click OK. Now pwede nimo na i-change iyang scale. Pwede na nimo siya i-change iyang angle kung dili ka ganahan ato nga angle. Pwede ka mag-change sa imong style, pero let's use linear lang for this ganahan ko ani. So ang scale, tingnan ako ang scale. Ganahan ako ini nga scale. Kani siya. Ganahan ko na, then click OK. Then so naa na tay nga design. Okay, butangan na to siya og shine. Okay, butangan na to siya og shine sa taas. So ang next na to nga buhaton katong next na to nga technique ang gitawag na to og manong tayo grouping of layers. Ang gitawag na to og masking. Okay? So, ato ko sa ako ang shape tool kani siya. So, asahay rectangle tool na siya. So, rectangle lang pud akong gamiton. Change na ko ang fill color to white. So, kung wala na white diri ka, click na nimo, then i-drag lang na nimo ng color picker nimo to diri then click OK. Okay? So, naa na ko white nga kuan kanang fill. Ang stroke nimo 0 lang na. Okay, so i-drag lang niyo na ko padulong sa taas, and then ko yung ana. Okay, gamit ko og move tool. Okay, para ma-move na ko ang ako ang kaning layer. Okay, and ma-apply po tong akong gibuhat dati. Okay, next is i-control click na ko ni kaning T bitaw sa Adobe Copy 12 kani, and click. But make sure naka-click ka dira sa mo rectangle. Okay, so ang sa tabo na ay nigawas nga marquee selection. Okay, sa tong marquee selection karon naatay buhaton nga effect pod. Okay, adto ta sa select, modify, again select, modify, then contract. Okay, click na to na. Gawas di siya. Okay. I-contract lang nato bali 2 pixels para dili. Actually pwede na nimo i-explore no. Pero sa akong sa kaning tutorial is 2 lang sa atong gamiton. Then click OK. So mapansin ninyo, mo contract siya og 2 pixels. Then ang buhaton ninyo karon is, di ba naman ta diri atuan na siyang i-masking. I-click nato ni siya. Okay. Bang. Di ba? So ang selection na nasulod dito sa atong marquee selection is kaning puti lang nga atong giselect kaganiha. Okay, next. Sobra ra gyud kaayo na siya ka kuan sobra ra ka puti. So pwede nato na i-change iyang opacity. Di ba? Nice. Di ba? So, explore. Sa kuang ganahan ako around 38. Okay. Close lang ako tong tab group. Okay. Then, ang buhaton ninyo is i-group na po nato. So, human na ta sa atong Adobe. Human na po natong buhaton sa next na to nga text. Pero ato sa ni group. Click. Okay, click, shift, click nato na, Control G. Okay, so rename, double click, rename, Adobe. Enter. Okay, then na po ta sa Photoshop. Okay, so same idea, murag hapon to akong buhaton.
naa na tay duha ka kuan. Nganong gina-group na siya? Because pag click nimo ana, may isa na siya. Isa na ka item imuhang maklik dili tong kuan. Kung gusto kag editon na siya, i-drag collapse lang na nimo. Collapse down lang na nimo. Okay, para naka-editon. Okay. So, mo nang gi-group na to na siya para dili siya basta-basta ma-edit. Okay? So, after ana, nanantay ang ani, ato ta sa tong background layer. Click na to ni to add layer. Okay. Add ta karon og background. Ato ta sa kani siya ang ato ang gradient tool. Click na to na. Okay. Sa tong gradient tool mo gawas na siya mura tang nagamit og kadang gradient effect. So i-click na to na siya. So same idea sa gradient effect sa tong text kaganiha. Okay. Ang ato ang mo siya ang ato ang gradient editor. So pwede na nimo i-click. Ang akong ganahan nga color, ganahan naman ko ini. Pero pwede na to na i-click. Kani siya, again, ang color stop. Click, then click color. So magawas na itong color picker. So pwede na to ni gamiton. Pwede ka mag-explore diri sa imong gusto. Okay, so I think ganahan ko ani. Okay. Then kung ganahan na ka, click okay. And then next is kani. So mo ni siyang lighter color, mo ni siyang darker color diri. So ang lighter color, click na po na ko ni. Then okay na sa kuha, then click okay. So sa ato ang gradient tool, naatay mga kuan diri, naatay mga properties sa iyang gradient. So kung i-click na ko ni siya, mo ni siya ang linear. Ingana na siya, linear. Control Z na ko to undo. Make sure naka-click ka ani nga layer above our background. Double click na lang ako na change na lang na to background 2. Background 2. Okay. Again kani mo ni siyang linear. Control Z na ko. Kani siya mo ni siya ang radial, meaning palingin. Uy, ganahan ko ano yan. Di ba? Ganahan ko yan eh. Kani siya nana siya angle. Di ba na mga ana-ana. Kung usay ganahan po ko sa ani nga design. Kani siya mo ni siya ang reflected gradient. Di ba? Usay nga ganahan tayo ni. And kani siya mo ni ang akong usay ganahan or depende ang diamond na effect. Okay, diamond gradient. I think ganahan ko yan yung diamond gradient. Okay, click drag lang. So click na ako sa tunga, then drag. Now, na ay times nga gusto nimo dark ang tunga, ang kilid is mo ay lighter. So click lang nimong reverse. Click nimong reverse, then click drag. So yung ana may tabo. Sa kaning effect dili ko ganahan, so i-click na ko ng reverse. Gusto na ko lighter ang tunga. So i-click na ko sa tunga, then drag pagawas. Okay, so maganahan ka ko ana. And last but not the least is mabutang ta og shadow para medyo murag naglutaw ang atong text. Gamit ta or i-click na to ni ang add na to og new layer. Then gamit ta og brush tool. Okay? Brush tool. Then sa atong foreground, click na to na. Then change na to black. Change na to black. Kana siya, i-click na to na. Then click okay. Okay. Again, pagpadako sa brush tool is close bracket. And ang pagpagamay is ang open bracket. So, I think mga ingani. Then, right-click na ko ha. Make sure imong hardness is 0. Okay. So, okay na sa kuha. 500px ang size. Then, click. Kaisa lang. So, mapansin na to. Itong layer na dria is black. Gamit ta og move tool karon para ma-change na to ang ato ang layer 1. Which is, i-double click na ko, butang na to shadow. Enter. Okay? So, itong shadow karon nga layer, i-control T na to. Control T. And then,
Kung ano mo gud sa 2001, sa 2000, pag iana nimo is ma-distort siya. So ato nang i-distort. Okay? Sa ako i-shift na ko. Okay, para ma-distort. Click lang nako, then shift. Okay. Sa lower version, no need na ninyo na i-shift. Okay, I think good na ni siya sa ako kani nga effect. Okay, good na ni sa ako Press enter. And then, feel na ko is medyo dark pa ang atong shadow. Pagamyo na to ang iyahang opacity. Click lang mo para magamay ang opacity. And that's it. Humana ang atong tutorial, pero ito sa nang i-save. Okay. File, save or save as. O, save na ako ni. Then, ito na ako dali ang 3D effect. Okay, naka-type na tagang ganiha. Then, save. And then, click OK. Para ma-render na to PNG. Ako ganahan ko nga i-render ni siya as PNG para dili kay siya ma-compress paabot na sa Facebook, okay, or sa other social media. File, export, then quick export as PNG. Click nimo na siya, then ato na siya, click and save. So that's it, guys. That's our second tutorial. Salamat kaayo, and if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. And of course, kung sa man ang inyong nabuhat ani nga tutorial, leave a comment down below. I-comment ang inyong nabuhat. And thank you so much. Thank you so much. Sa sunod na po balik sa atong tutorial. Rock and roll. Peace. So in this tutorial natin mga techniques, no? Okay. Yan na.